Hi guys, JM here and welcome back to another hair reband tutorial video. And for today's video mga besh is may i-review tayo na rebanding set which is from EPSA, yung kanilang milk rebanding na variant. And kung gusto nyong malaman kung maganda ba ang rebanding set na ito, just keep on watching. But before we proceed sa ating main video, if bago ka pa lang dito, please don't forget to subscribe, then click the notification bell para updated ka tuwing may mga bagong uploads ako. So without further ado, let's jump to my video. And before we proceed sa pagre-reband mga besh, always remember na dapat i-shampoo natin ang buhok ng ating client ng 2 beses gamit ang clarifying shampoo. Just to make sure na lahat ng mga excess oil at dirt sa kanyang buhok is matanggal at lalong-lalo na para mag-open ang cuticle ng kanyang buhok at ma-absorb ng buhok niya ang mga medisinang ilalagay natin. And now, let's proceed sa pag-a-apply ng rebanding cream number 1 sa buhok ni client. And since virgin hair ang buhok ni client, so ang gagamitin ko sa kanya na process sa pag-apply ng rebanding cream number 1 is yung full application. Which means, lalagyan ko siya ng rebanding cream number 1 from root to tip ng kanyang buhok. And always remember mga besh na palagi kong sinasabi na tuwing mag-a-apply tayo ng rebanding cream number 1 sa buhok ng ating mga client is wag nating isasagad yung pinakagamot doon sa pinaka-scalp ng ating kliyente. Kasi ang rebanding cream number 1 mga besh is matapang na gamot. It can cause scalp irritation sa anit ng ating mga client. Kaya, kailangan natin mag-iwan ng 1/2 inch away from the scalp na space tuwing mag-a-apply tayo ng rebanding cream number 1. And make sure din mga besh na every time na mag-a-apply tayo ng rebanding cream number 1 sa buhok ni client is dapat hilot-hilutin natin ang gamot sa buhok ni client para ma-even yung pagkaka-distribute ng gamot sa buhok niya. And now, let's talk about sa rebanding cream number 1 nitong si EPSA Milk Rebanding. Pagdating sa amoy ng rebanding cream number 1 na ito is medyo matapang siya at masangsang sa ilong. Which is normal naman talaga pagdating sa mga rebanding cream number 1 ng kahit anong brand. Pero may mga brands naman ng rebanding set na pagdating sa amoy ng kanilang rebanding cream number 1 is medyo mild lang at hindi masyadong masakit or masangsang sa ilong. Kagaya ng Bremod na brand na ginagamit ko din sa pagre-reband. And pagdating naman sa consistency ng rebanding cream number 1 na ito is medyo creamy siya. Pero kahit creamy ang consistency ng rebanding cream number 1 na ito is napakaganda niyang i-apply sa buhok. Kasi madulas siya at madali siyang i-distribute sa buhok. Unlike ng ibang brands na nagamit ko na pagdating sa rebanding cream number 1 nila is napaka-creamy ng consistency at napakahirap pa i-apply sa buhok. And I can say na gustong-gusto ko ang consistency ng rebanding cream number 1 nitong si EPSA Milk Rebanding. And after kong mag-apply ng rebanding cream number 1 sa buhok ni client is ibababad muna namin ito ng 30 minutes. Since first time kong gamitin ang rebanding set na ito, so hindi ko pa alam kung mabilis or mabagal ba siya mag-react sa buhok. And after 30 minutes ng pagbababad ng rebanding cream number 1 sa buhok ni client, and as per checking nung nag-strand at knot test ako is hindi pa masyadong nag-react ang buhok ni client. So, I decided na mag-extend ng 10 minutes. So, sa pag-extend ko mga besh is nakatatlong 10 minutes ako. So, in total of 30 minutes yung naging oras ng pag-extend ko sa buhok ni client. So, ang naging total mga besh ng pagbababad ko ng rebanding cream number 1 sa buhok ni client is 1 hour. And after ng pagbababad ko ng rebanding cream number 1 sa buhok ni client is binanlawan namin ito ng purong tubig lang. Take note mga besh na pagdating sa pagbabanlaw ng rebanding cream number 1 is wag tayong gagamit ng shampoo or kahit anong hair treatment. And after namin banlawan ang buhok ni client is pinatuyo namin ito ng 100% dry gamit ang blow dryer. Kasi isusunod na natin ang pagpaplansya. And take note din talaga mga besh na sa pag-blow dry or pagpapatuyo ng buhok ni client is 100% dry talaga siya before tayo magplansya. Kasi pag may part sa buhok ni client na basa pa and dinaanan natin ng plancha, may tendency ito na maputol or masunog.
And sa pagpaplansya ko dito sa buhok ni client, since virgin at medyo may kakapalan yung buhok niya, kaya ang ginamit ko na heat temperature sa pagpaplansya sa buhok niya is 200 degrees. And take note mga besh na sa pagpaplansya sa buhok ng mga kliyente natin is dapat maninipis or kasing nipis lang ng papel yung sectioning natin tuwing nagpaplansya tayo para lahat ng strands ng buhok niya is madaanan ng plansya. And sa mga magtatanong po kung anong brand ng straightening iron ang ginagamit ko sa pagre-reband, ang ginagamit ko po is from EPSA. And if interested po kayo sa straightening iron na ito, ilalagay ko na lang po yung link sa description box below kung saang legit store ko to binili. And as you can see mga besh, yung mga parts ng buhok ni client na naplansya ko na is napaka-shiny at napakabagsak talaga. And napakatali talagang plansyahin ng buhok ni client kasi nag-i-slide lang yung plansya sa buhok niya. And I can say na maganda talaga yung naging performance ng rebonding cream number 1 ni EPSA Milk Rebonding sa buhok ni client. Pero to be honest mga besh, and based on my experience, is hindi nakasalalay ang magandang resulta ng pagre-rebond sa mga brands ng rebonding set na ginagamit natin. Kundi nakasalalay ang magandang resulta ng pagre-rebond sa tamang pagbababad ng rebonding cream number 1 sa buhok ng ating mga clients. Kasi mga besh, pagdating sa pagbababad ng rebonding cream number 1 sa buhok ng mga kliyente natin, is dapat hindi makulangan or masobrahan yung pagbababad natin ng rebonding cream number 1 sa mga buhok nila. Dapat is saktong-sakto lang. Kaya, importante talaga mga besh na dapat knowledgeable tayo pagdating sa pagbababad ng rebonding cream number 1 sa buhok ng mga kliyente natin. And after kong plansyahin ang buhok ni client, is papahingahin muna namin ito hanggang sa lumamig ang buhok niya before kami mag-proceed sa pag-a-apply ng neutralizing cream or yung rebonding cream number 2. And ito yung naging result ng unang pagpaplansya namin sa buhok ni client. As you can see is super bagsak at napaka-shiny ng buhok niya. And after making sure na lumamig na ang buhok ni client, is nag-proceed agad ako sa pag-a-apply ng neutralizing cream or rebonding cream number 2. And take note mga besh na wag muna tayong mag-a-apply ng rebonding cream number 2 sa buhok ni client if hindi pa talaga malamig yung buhok niya. Kasi magre-react ang buhok niya if mainit pa ito. And may tendency ito na mag-brittle or masunog. Kaya take time talaga tayo mga besh. Wag tayong magmamadali pag nagre-rebond tayo kung ayaw natin magkaroon ng back job or pangit na result. And now, pag-usapan naman natin ang rebonding cream number 2 ni EPSA Milk Rebonding. Pagdating naman sa amoy, is mabango ang rebonding cream number 2 na ito, which is normal naman pagdating sa mga rebonding set. And ang napansin ko lang sa amoy niya is kapareho niya yung amoy ng rebonding cream number 2 ni Lightness, yung kanilang ginger na variant. And pagdating naman sa consistency, maganda. Hindi masyadong creamy at hindi din masyadong runny. Saktong-sakto lang, which is good sa mga rebonding cream number 2 na hinahanap ko kasi madali lang itong i-apply sa buhok. And so far, so good naman ang rebonding cream number 2 ni EPSA Milk Rebonding. And take note din tayo mga besh na wag tayong magtitipid sa pag-a-apply ng rebonding cream number 2 sa buhok ng mga kliyente natin. Kasi mga besh, bawal na bawal matuyo ang rebonding cream number 2 sa buhok ng mga clients natin habang ibinababad natin ito. Since nag-apply na tayo ng rebonding cream number 1 at naplansya na natin ang buhok ni client, so it means mabilis or malakas na itong mag-absorb ng rebonding cream number 2. And hindi lang sa pag-a-apply ng rebonding cream number 2 mga besh, kundi pati na rin sa pag-a-apply ng rebonding cream number 1. Take note tayo palagi mga besh na wag tayong magtitipid sa mga chemicals or mga gamot na inilalagay natin sa mga buhok ng mga kliyente natin para hindi tayo magkaroon ng back job. And after kung mag-apply ng rebonding cream number 2 sa buhok ni client is ibababad muna namin ito ng at least 25 to 30 minutes just to make sure na ma-absorb talaga ng buhok niya ang rebonding cream number 2. And after kung ibabad ang rebonding cream number 2 sa buhok ni client is babanlawan namin ito ng purong tubig lang. Hindi kami gagamit ng kahit anong conditioner or hair treatments since ang pinaka
hair treatment ng buhok ni client is Brazilian blowout treatment. And hindi ko na lang ipapakita sa videong ito kung paano ko i-process ang Brazilian blowout sa buhok ni client, since ang main focus ng videong ito is para malaman natin kung maganda ba mag-perform ang EPSA Milk Hair Rebonding. And here is the final result ng ating hair rebond using EPSA Milk Rebonding. And anong masisay nyo mga besh? Maganda ba or hindi? And for me mga besh, I can say na this rebonding set from EPSA has given me a good performance. I will highly recommend this rebonding set sa inyo mga besh, lalong-lalo na sa mga hindi pa nakakapag-try na gamitin ito sa pagre-rebond. And kung meron kayong mga questions, recommendations, or suggestions, or lalong-lalo na kung meron kayong gustong mga products na ipa-review sa akin, just feel free to comment down below. And I hope na nag-enjoy at may natutunan kayo sa ating hair rebond tutorial ngayon mga besh. Thank you for watching and see you on my next video. Bye!